Isang visual artist ang aking personal na nakilala. Ang kanyang obra, tunay na kahanga-hanga. Laman ito yung mga istorya ng pananampalataya, sakripisyo at pag-asa na siyang naging direksyon sa paggawa ng sining. Samahan niyo po akong ma-inspire sa kanyang kwento. Panoorin po natin ito. Art is limitless. Lahat ng bagay ay pwedeng maging sining, lalo na kapag may imahinasyon at tapang na sumubok ng bago. Isa sa patunay nito, ang kwento ni Jesus Mariñas o mas kilala bilang Maestro Jesse. Ang tawag nila sa akin ngayon is Jesse Mariñas, pero actually, I was born Jesus. Actually, bata pa ako. For some reason, naalala ko, puro mga religious painting na ginagawa ko. Actually, I was not born a painter. I was born a sculptor. Habang nagpupunta ako sa Vatican, doon ko naramdaman na may bagay sa Vatican na hinahanap ko na wala. Naging panaisipan sa akin yun. Nga sa dumating ang time na nagpinta na ako, ahugot ko, nanggaling talaga sa Vatican. Sino mag-aakala na ang isang simpleng pako ay pwedeng maging instrumento sa pagpipinta? Isa na rito ang kanyang signature piece na Passion of Christ, isang obra na sumasalamin sa sakripisyo, pananampalataya at pag-asa. Nakausap ko si Lord sa panaginip. Sabi ko sa kanya, Lord, alam mo, di ba 3 times na ako nanggaling sa Vatican? 3 times na. Bakit ganun? Anong bakit ganun? Bakit lahat ng paintings mo, puro sufferings mo lang nakapakita? Ang daming paintings doon. Sabi niya, bago matapos yung panaginip ko, sabi niya sa akin, hindi pa pinako niyo ako sa krus. Natapos na yung panaginip ko. Kinabukasan, kalimutan ko na yun. Balik ako sa canvas ko. Hanap ako ng anything sharp. Nagharap sa mga gamit ko. Among my stuff, may naligaw na isang pako. Naalala ko yung panaginip ko, nakausap ko si Lord. Sabi ko, wala namang mawala sa akin. Kung yung binulong niya sa akin, gagawin ko. Kinayod ko yung painting ko, and the rest is history. It was the nail who made me famous. It was the nail who took me to the Hall of Fame. And it was the nail who took me to Quiapo Church. Noong 2007, kinilala ang kanyang mural na Harvest Continues matapos itong magwagi sa California. Taong 2011 naman nang siya ay mapabilang sa Hall of Fame ng Mural Society sa Amerika. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, dumaan din si Maestro Jesse sa mga personal na hamon sa kanyang buhay. Actually, nung una, isang pagkakamali sa buhay ko. Siguro maraming mapupulot ang mga tao dito. Una-unang operasyon ko, sobrang awa ko sa sarili ko. That was the big mistake. Habang dumadami operation ko, all of a sudden na-realize ko na habang ino-operahan ako, gumagaling ako. Sabi ko, aba, iba ito, imbis na ma-down ako, lalo akong gumagaling. Magbuhat to, na-excite na ako. Sabi ko, Lord, paano ako makakabalik? Patanda na ako. Magbuhat ngayon, in love painting lang ang gagawin mo. Pero tanda mo, lahat ng gagawin mo dapat, maalala ka ng tao. Paano ang gagawin ko? So, magpipinta ka, isama mo ko directly or indirectly. Tunay ngang God is good. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, nagpatuloy si Maestro Jesse at mas nakilala sa natatanging niyang paraan ng pagpipinta gamit ang pako. At upang maibahagi ang kanyang kaalaman sa sining, bukas siyang magturo sa mga nais matuto. Isang malaking garangalan para sa akin na personal na maging estudyante ni Maestro Jesse at matuto ng mga bagong karanasan. Ang mga obra ni Jesse ay patunay na ang pananampalataya sa Diyos, katulad ng traslasyon na nagbubuklod sa marami sa isang pag-asa, ay susi sa pagtupad ng ating mga pangarap at sa paghubog ng ating kinabukasan.